Ang iyong pagkatao, paano ipapaliwanag kina Inying at sa kanila? Sabihin lang ang totoo. Hindi ba nila ito kikilalanin? Masyadong kakaiba ang pangyayaring ito. Hindi ako makapagsalita ngayon, at walang maipaliwanag. Mabuti pang hintayin nating makabalik si Xiao Yun, at hayaan siyang magpasya. Kung ikaw lang ang magpapaliwanag, baka mahirap mapaniwala ang tatlong batang babae. Nang lubusan. Sige, susundin kita. Sakto, gusto kong gamitin ang pagkatao ng isang tagalabas para makita ang kanilang tunay na ugali. Suze, anak ng kaibigan ko. Mula ngayon ay mananatili siya sa pamilya Su ng matagal. Ang sinabi niya ay sinabi ko rin, at hindi dapat suwayin. Tratuhin niyo siya tulad ng pagtrato niyo sa akin. Nang may paggalang. Lola, kahit na siya ay, sige po Lola, naiintindihan namin. Mauuna na kami ni Manman. Lola, ang Suze na ito ay nasa edad na para mag-aral. Kung mahabang panahon, siyang titira sa bahay natin. Paano ang pag-aaral niya? Dahil nagbalik na siya, kailangan niyang makihalubilo sa lipunan. Hindi pwedeng masyadong kakaiba. Kung hindi ay darami ang gulo. Wala pa akong rehistro sa ngayon. Ipagawa mo muna ako sa iba. Tapos ay aasikasuhin ko ang pagpasok sa eskwela. Lola Suze, may gagawin pa ako. Mauuna na ako Masunurin ang mga batang ito. Ang galing ng pagpapalaki mo, Kiki. Hindi. Kung may sasabihin kayong dalawa, hindi ba pwedeng diretsuhin na? Kailangan pa talagang gawing palihim ang lahat. Hinahanap ka ng pangalawang ate. Ate, nakita mo rin ba? Ang mga hinala namin ay pawang tama lahat. Ang ikinikilos ni Lola sa lalaking ito ay medyo kakaiba. Sa tingin nyo, Lola, hindi kaya gusto niyang si Suze ang magmana ng ari-arian ng pamilya Su. Laging mainit ang ulo ni Lola sa ina. Sa aking ina, ang pag-ampon kay Suksing ay para lang din magkaroon ng lalaking tagapagmana si Lolo sa ina. Ngayong bumalik na ang tunay na apo, ang pagmana ng negosyo ay hindi naman katakataka. Tama ka. Kailangan nating kumpirmahin kung siya ay sigurado na talagang miyembro ng pamilya Su. Ang ibig mong sabihin, palihim akong kumuha ng hibla ng buhok ni Suze. Mamaya ay ipapagawa ko na ang Zana test. Teka, kanino mo ikukumpara? Magpinsan lang tayo. Ang resultang iyon ay hindi magiging tumpak. Siyempre hindi sa atin. Tignan nyo ito. Dang. Ito ay kinuha ko mula kay Mama. Kukunin nyo ang buhok niya at ikukumpara sa isigi ni Mama para malaman kung siya talaga ang tunay na apo ni Lolo sa ina. Kung gayon siya at si Mama ay magtita. Kahit hindi direktang parent-child test, ang accuracy ay pwedeng umabot sa 95%. Sapat na upang makumpirma ang pagkatao niya. At gagawin ko ito sa Academy of Agricultural Sciences. Bukas ay lalabas na ang resulta. Siya nga pala kailangan gawin ito ng palihim. Huwag ipaalam kahit kanino. Huwag ding lagyan ng pangalan ang buhok. Ang kalagayan ng subgroup natin. Alam naman ninyong dalawa, kapag may nakaalam, na may lumabas na apo sa labas, siguradong haharapin tayo ng mga kalaban. Huwag kayong mag-alala. Sasabihan ko ang guro na gamitin ang gamit sa laboratorio. At gawin ito ng palihim. Walang makakapansin. Iba talaga ang information age. Matapos magsaliksik buong gabi, hindi lang napunan ang kalahating siglo ng agwat sa panahon, kundi matapos kumain ng pantao. Hindi lang bumilis ang reaksyon ko. Naging photographic memory din ako. Marami akong naisaulo na mga bagong kaalaman na hindi ko pa nakikita noon. Batang Ginoo Suze, nakahanda na ang sasakyan. Unang araw ng klase ngayon. Hindi pwedeng mahuli Sige, lumabas ka muna. Susunod ako. Utos ng matandang madam na huwag akong aalis sa tabi mo at ihatid ka sa eskwelahan. Hay nako, hindi na kailangan. Lumabas ka na muna. Teka. Bakit sa isang salita lang niya ay natakot agad ako at umalis? Sa harap ng batang Ginoong ito, parang mas matindi pa ang pressure kaysa sa matandang madam. Ito ang paaralang inayos ng inyong panganay na miss. Para sa akin. 10 taong gulang ka ngayong taon. Sakto sa ika-4 na baitang ng elementarya. Ako na isang world champion. At 9-time go champion. Ay papasok sa elementarya.
Ayusin niyo ito. Gusto kong magkolehiyo. Kailangan ng entrance exam o special admission. Para sa dalawang iyan, kailangan munang mag-high school. Kung ganoon papasok ako ng third year high school. Kailangan itong itanong sa panganay na miss. Hay naku, wag na, kaya ko ng magdesisyon. Masusunod ang gusto ko. Gustong pumasok ng high school. Kailangan ng entrance exam. Kahit na matalino, ang batang Ginoo Suzy na ito, kapag nakita niya ang hirap ng aralin sa third year high school, siguradong aatras din siya, at saka na lang ibabalik dito. Teacher Xu, bakit may batang napunta rito? Anak mo ba? Anong anak ko? Nabalitaan kong mag-i-advance daw sa third year high school. Hindi ba't sinusubukan siya? Ngayon ni Teachers How? Mag-i-advance. Sound, ganito ka bata, high school na agad. Ika-4 na baitang sa elementarya. Mula ika-4 na baitang tatalon sa third year high school. Kalokohan ito. May kasama pang butler. Ang mga anak ng mayayamang pamilya. Kung ano-ano na lang ang naiisip. Akala talaga nila na porke may kaunting talento ay child prodigy na. 10 taong gulang pa lang nagbabalak ng sagutan ang math exam ng third year high school. Nga, ang mga anak ng mayayamang pamilya ay talagang may mas magandang kondisyon sa edukasyon, pero masyado pa siyang bata. Isa pa, ang matematika ay asignaturang nangangailangan ng talento. Sa tingin ko sa loob ng 2 oras, siguradong hindi niya matatapos. Sino ba namang hindi sasang-ayon? 4 na oras, 5 oras. Pustahan tayo, hindi niya matatapos. Wala pang 15 minuto. Ang bilis naman. Aanhin ang bilis. Siguradong mali lahat yan. Tama lahat. Perfect score nakuha niya. Henyo, isa siyang ganap na henyo. Ang pagsusulit na ito ay pang-competition, ang hirap. Kahit kami ay hindi sigurado na masasagutan lahat. Ang isang bata, hindi lang natapos kundi tama lahat. Paano nangyari ito? Kaya mong sagutan ang mga tanong pang third year high school. Batang Ginoo Suzy, napakahusay mo naman. Suzy, ang henyong tulad mo ay ang kailangan ng paaralan namin. Welcome ka sa aming senior year class 7. Sa paaralan natin, hindi ba class 1 ang pinakamagaling? Ako ang advisor ng class 1. Kung gusto mong pumasok sa klase ko, hindi sapat na magaling ka lang sa math. Kailangang umabot ang score mo sa English ng mahigit 110 points. Kaya mo ba iyon? English. Noong pumunta ako sa ibang bansa para sa laban, parang may natutunan naman ako. Gusto kong subukan. May test paper ba? Ito ang kakasagot lang ngayon. Na pang-competition na tanong. Kailangan ng napakalawak na talasalitaan para masagutan. 130 points ang pinakamataas sa buong paaralan. Hindi ko hinihiling na makuha mo iyon. Kapag umabot ka ng neneti, malugod kitang tatanggapin. Masyadong matagal ako sa probinsya. Kaunti lang ang napag-aralan ko. At halos nakalimutan ko na ngayon. May English dictionary ba kayo? Meron ako. Mag-i-exam na. Ngayon mo lang naisipang magbasa ng diksyonaryo. Hindi ba parang huli na yata? Tapos ko nang basahin. Tumingin lang saglit tapos sasagot na. Hay naku, kung hindi ko lang alam, iisipin ko na isaulo mo na ang lahat. Huwag kang ang magpanggap dyan. Ang mga salita sa English ay kailangan ng mahabang panahon ng pag-aaral. Walang silbi ang paghahabol sa oras. Tapos na ako. Tama ang tanong na ito. Tama rin ito. Tama lahat. Perfect score na naman. Paanong nangyari? Nagbasa lang saglit ng diksyonaryo at naisaulo na ang lahat ng salita. Tunay ng henyo siya ng mga henyo. Welcome ka sa aming class 1. Pasensya na. Sa class 7 ako pupunta. Sige, welcome ka sa class 7. Magandang araw mga kaklase. Ito ang bago nating kaklase na nag-transfer. Batiin niyo siya. Transfer student. Teka, teacher, hindi ka ba nagkakamali? Hindi ba bata yan? Hahayaan ang isang bata na maging kaklase namin, ang paaralan natin. Kailan pa naging ganito kaloko? Si Suzy ay nakapasok sa klase natin dahil pumasa siya sa test, yung exam kahapon, sa competition questions. Perfect score siya sa math at English. Number 1 sa buong school. Perfect score. Mas mataas pa ito kaysa kay Kuya Xing. Ibig sabihin ba nito si Kuya Xing ay mas masahol pa sa bata? Suzy, umupo ka sa tabi ni Lin Q. Sa bakanting upuan na iyon.
Tama na yan. Simulan na ang klase. Napakahirap ng exam na ito. Sige na. Ilabas niyo ang test paper. Ngayon sisimulan nating talakayin ang mga tanong na ito. Napakahirap ng exam na ito. Tapos na perfect ng isang elementary student. Nagbibiro ba kayo? Siguradong nandaya siya. Sino ang minumura mo? Ang sabi ko sa tanong na ito. Ang sagot ay 250. Impossible. Ang tanong na ito, 3 beses ko nang kinalkula. Paanong magkakamali? Tignan ng lahat. Ang huling tanong sa test paper. Ang sagot ay 250. Ano? Paanong may taong nakapag-compute ng ganoon kabilis? Kung ang exam na ito ang ituturo, wala na itong dating sa akin. Mag-scroll na lang ako sa cellphone. At titingin kung may mga bagong kaalaman na pwedeng matutunan. Teacher, ang bagong kaklase, ay hindi nakikinig at naglalaro ng cellphone. Suze, teacher sa unang tanong, mali ang turo mo. May mali sa pagtatantya ng convergence order. Dapat gamitin ang limit comparison test. Para mabilis na makuha ang tamang sagot na 4. Nagpapatawa ka ba? Si Teacher Zhao ay master's degree holder sa math mula sa Yan University. Paano siya magkakamali? Paumanhin. Mali nga ang turo ko. Ang paggamit dito ng limit comparison test ay mas angkop nga. Sa pangalawang tanong, Lagrange multiplier method at hindi inequality of arithmetic and geometric means. Madaling makaligtaan sa paraang iyan. Ang kondisyon para maging equal na nagpapakomplikado sa tanong. Tama ang sinabi mo. Nagkamali ako. Kung gayon ngayon, kailangan ko pa bang tumingin sa pisara? Hindi na. Maglaro ka na lang ng cellphone. Wei, anong gulo ang ginagawa mo sa klase? Lumabas ka at tumayo roon. Sige, lalabas na ako at tatayo. Kainis. Bilang bansang pinagmulan ng Go, natalo pa tayo sa Korea. Kung ganoon, sasali ako. Dahil maglalaro ng Go sa internet, kailangan may username. Hindi pwedeng Suze. Hindi pwedeng Suyuan. Sweeping the chess world. Hindi masyadong mayabang. Hayaan na nga, ang ipapangalan ko ay Sweeping the Horizon. Kaklase na si Suze. May mali na naman ba? Sa turo ko, Boss Su, kapag wala pa tayong nahanap na solusyon, hindi lang masisira ang pangalan ng kumpanya. Pagtatawanan din ng Korea ang Great Xia. Ang Piaoyi ba na ito ay sadya talagang pumunta rito para ipahiya tayo. Ang kumpanya sa mga nakalipas na taon ay nagsanay ng maraming magagaling. Wala ba kahit isa na pwedeng tumalo sa kanya? Talo silang lahat. Wala na kaming magagawa. Boss Su, ang ikatlong miss ngayong araw ay nagdaos ng online King of Go competition. Naghahanap daw ng nakatagong King of Go para lutasin ang problema nyo. Mahilig talagang magloko si Manman. Ang ganitong mababang antas ng kompetisyon. Paano makakaakit? Ng tunay na magaling, huwag nyo siyang intindihin. Tutal ang grupo natin ay walang expert. Kumuha tayo na may mataas na bayad. Hindi ba sa lungsod ng yun ay may nagngangalang Shiguang na napakagaling? Imbitahan nyo siya. Si Shiguang ay mayroong sunod-sunod na record ng 39 wins. Tungkol dyan, Boss Su, mga kasama, sandali lang. Si Shiguang kani-kanina lang sa King of Go competition ay natalo ng 17 points. Ang 8 points ay maliit na agwat. Ang 15 points ay malaking pagkatalo. Ang 17 points ay may tuturing na pagguho. Sino ang tumalo sa kanya? Si Chuying ba o si Yuxia Oyang? Ito ay bagong rehistrong account. Hindi pa nakita noon. Baka ito ay sa kanilang dalawa na dummy account. Hindi rin. Dahil sina Chuying at Yuxia Oyang ay natalo rin kani-kanina lang. Paanong nangyari iyon? Silang dalawa ang pinakamagaling sa Great Xia na 9 Dan Masters. Ang bagong account na ito. Anong pangalan? Sweeping the Horizon. Hanapin nyo ang taong nagngangalang Sweeping the Horizon. Kahit anong halaga, imbitahan nyo siya dito para sa akin. Matapos ang laban kay Han Zhongli, hindi lang humusay ang galing ko sa chess, kundi ang estilo ng paglalaro at ay ibang-iba na sa dati. Kaya lang, ang paglalaro ng Go sa internet ay nakakawalang gana. Sunod-sunod na 20 games. Walang kahit isang magaling. May sasabihin sa iyo si Kuya Xing. Sumama ka sa akin. Mainitin talaga ang ulo ni Wei. Ang pagsasalita ng ganyan.
Ang bagong estudyanteng ito ay naghahanap talaga ng gulo. Aalis na po ako. Teka, hindi ba dadalhin ko siya kay Kuya Xing? Bakit bigla akong umalis? Hoy bata, anong ginawa mo sa akin kanina? Kung hindi ka hihingi ng tawad, ipapakita ko sa iyo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na leksyon.